Sa isang liblib na baryo kung saan ang hangin ay puno ng kahirapan, ngunit ang puso ng mga tao ay puno ng pag-asa, isang dalagang handang magsakripisyo ang nagtangkang iligtas ang pamilya niya sa kapahamakan. Akala niya ay simpleng magsasaka lang ang lalaking mapipilitan niyang pakasalan, ngunit walang nakakalamang ang tadhana, dahil ang lalaking iyon, tahimik, payapa, at tila walang pag-aari, ay ang nawawalang tagapagmana ng isang kaharian. Ang araw ay tila mas mainit kaysa karaniwan sa baryong San Isidro, at si Luna de la Cruz, 20 taong gulang, ay muling naglalakad pa uwi mula sa bukirin habang pasan ang isang basket ng gulay na ibinenta niya sa palengke. Basang-basa ng pawis ang kanyang noo, ngunit hindi iyon ang tunay na nagpapabigat sa dibdib niya, kundi ang utang ng kanyang pamilya na hindi na nila mapunan. Habang naglalakad siya sa makitid na daan, sumalubong si Aling Pila mula sa kabilang kubo. Luna, sabi nito, bitbit ang tinig na tila parating may masamang balita, hinahanap kayo ng may-ari ng lupa. Kung hindi kayo makakabayad ngayong linggo, papaalisin na kayo. Ang puso ni Luna ay tila nahulog sa lupa. Pero wala pa po kaming pambayad. Ang tatay hindi pa gumagaling. Ang ani, kaunti lang. Hindi ko na problema yan, Hija. Ako lang ang pinapaabot ng mensahe, sagot ni Aling Pila bago tumalikod. Napatigil si Luna sa gitna ng daan. Ramdam niya ang bigat ng bawat hininga. May sakit ang kanyang ama, ang nakababatang kapatid niyang si Lira ay nag-aaral pa, at ang nanay niya ay halos araw-araw naglalaba ng kung kani-kaninong damit para lang makaipon. Wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan niya ng paraan kahit desperado. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niyang mag-isa ang kanyang ina na nakaupo sa bangko. Nang makita siya, agad tumulo ang luha nito. Luna, may dumating na mamamakyaw kanina, mahina nitong sabi. Handa niya tayong tulungan. Babayaran niya ang utang natin ng buo. Talaga po? Sino? Nagliwanag ang mga mata ni Luna kahit sandali. Si Mang Isko ipinagkasundo kanya sa anak niyang lalaki. Nanlamig ang buong katawan ni Luna. Hindi ko siya kilala. Bakit ako? Wala na tayong oras, anak. Kung mapalayas tayo dito, saan tayo pupunta? Paano ang tatay mo? Napaluhod si Luna sa lupa, hawak ang balikat ng ina. Hindi ba talaga may ibang paraan? Wala, Luna, ito lang ang natitirang paraan para hindi tayo tuluyang mabagsak. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo palayo. Ngunit nang marinig niya ang mahinang ubo ng kanyang ama mula sa loob ng kubo, nahulog ang desisyon. Kung kailangan niyang isakripisyo ang sarili para sa pamilya, gagawin niya. At noon niya unang narinig ang pangalang iyon. Elyon. Kinabukasan, inihanda siya ng kanyang pamilya para sa kasal. Walang puting bestida, walang bulaklak, walang musika. Isang simpleng seremonya lang sa harap ng punong barangay, kasabay ng tahimik na ihip ng hangin. At nang dumating ang lalaki, halos hindi tumingin si Luna sa kanya. Tahimik ito. Maganda ang tindig ngunit payak ang kasuotan, tulad ng isang ordinaryong magsasaka sa baryo. Manipis ang ngiti niya, halos mailap at may kung anong lungkot sa likod ng kanyang mga mata. Luna, mahina niyang bati. Tumango lang si Luna, pilit na nagtatago ng kaba. Si Elyon ay mabait, ngunit napakatahimik. Para bang may dala siyang bigat na hindi maipaliwanag. Sa harap ng munting altar ng barangay hall, nagbitaw sila ng sumpa, isang sumpang hindi nila pinili, ngunit kailangan. Matapos ang seremonya, inalok ni Elyon ang kanyang kamay. Luna, kung hindi ka pa handa, hindi kita pipilitin. Hindi kita sasaktan. Hindi rin kita utusan ng anuman. Kung gusto mo, pwede tayong mabuhay bilang magkaibigan muna. Natigilan si Luna. Hindi niya inaasahan iyon. Marami sa baryo ang ikinakasal dahil sa kagustuhan ng lalaki. Pero siya inalok ng respeto ng isang estranghero. Tumango siya. Salamat. Tila nabawasan ang ilaw ng araw at unti-unting dumilim habang naglalakad sila pauwi sa bahay na inihanda ni Mang Isko para sa kanila. Tahimik lang silang dalawa, malayo sa isa't isa, ngunit sabay ang hakbang. Elyon, maingat na tanong ni Luna, bakit mo tinanggap ang kasal? Hindi mo rin naman ako kilala. Tumingin ito ng dahan-dahan. May mga bagay na kailangang gawin kahit hindi mo gusto. At minsan, kailangan mong magtago para mabuhay. Napakunot ang noo ni Luna. Magtago? Hindi sumagot si Elyon.
Imbes, ngumiti ito ng bahagya, isang ngiting may nililihim at may bahid ng lungkot. Kinagabihan, habang si Luna ay nakaupo sa papag at iniisip ang bagong buhay, narinig niya ang mahinhin na paglakad ni Elyon sa labas. Pagtingin niya, nakita niya itong nakatingin sa kalangitan, hawak ang isang lumang kwintas na tila napakahalaga. Magandang gabi, mahinang bati ni Luna. Nagulat ito ngunit agad ngumiti. Magandang gabi, Luna. Anong tinitingnan mo? Tanong niya, nilapitan ito ng bahagya. Itinago ni Elyon ang kwintas sa dibdib niya. Wala. Alaala lang ng nakaraan. May kakaiba sa tono niya, parang may sugat na hindi pa naghihilom. At sa gabing iyon, unang beses niyang naramdaman ang misteryong bumabalot kay Elyon. Isang misteryo na hindi niya alam ay magbabago ng buong kapalaran niya. Sa sumunod na mga araw matapos ang kasal, nanatiling tahimik ang baryo ng San Roque. Walang banda, walang malaking selebrasyon at walang ingranding handaan. Isang simpleng kasal lang iyon sa ilalim ng lumang puno ng akasya, pero para kay Luna, parang katapusan ng lahat ng pangarap niya. Hindi dahil masama si Elyon, sa katunayan, mabait ito, pero hindi rin niya maitanggi ang bigat sa dibdib. Napilitan kasi siya. Hindi iyon desisyon ng puso, kundi desisyon ng sitwasyon. Kaya bawat pagmulat niya sa umaga, parang may bahagyang kirot na hindi masabi. Si Elyon naman, kahit laging tahimik, ay palaging maaga gumising. Hindi iyon nakakapagtaka dahil sanay itong gumagawa sa bukid, nag-igib at nag-aalaga ng hayop. Pero may mga sandaling nararamdaman ni Luna na hindi siya sanay sa ganitong buhay. Kahit anong pilit niyang obserbahan, may mga kilos si Elyon na parang mas marunong paggalaw ng elegante kaysa isang karaniwang lalaki sa baryo. Minsan pag humahawak ito ng baso, parang may pino at maingat na paraan na hindi niya matukoy kung bakit iba. Minsan naman pag nanahimik ito, parang may iniisip na mabibigat na bagay na hindi nito masabi sa kahit sino. Isang gabi, habang nakaupo sila sa harap ng kanilang munting bahay, hindi mapakali si Luna. Ang buwan ay maliwanag at ang hangin ay malamig, pero ang isip niya ay puno ng tanong. Elyon, mahinang tawag niya. Napatingin ang lalaki, ang mga mata nitong laging tila nagbabantay ng mga lihim. Esan, may itatanong sana ako. Tumango ito. Ano iyon? Huminga muna si Luna ng malalim. Bakit parang may tinatakasan ka? Sandaling nagbago ang ekspresyon ni Elyon, hindi halata, pero sapat para sa isang taong mapanuri tulad ni Luna. Hindi kita pinakasalan para tanungin ka ng tanungin, agad niyang bawi, nanginginig ang boses. Pero hindi ko mapigilan. Wala kang pamilya dito, wala kang nakaraang pinupuntahan, wala kang kahit isang taong nakakakilala sa iyo sa baryong to. Tapos minsan may mga kilos ka na hindi ko alam kung paano ko ilalarawan. Hindi agad sumagot si Elyon. Sa halip ay nakatingin lang ito sa kawalan na parang may alaalang bumabalik sa kanya. Natatakot ka ba sa akin? Tanong nito. Umiling si Luna. Hindi. Pero natatakot ako sa hindi ko alam. Doon siya umiti ng malungkot. May tamang panahon para sagutin ko iyan. Hindi ngayon pero hindi ko plano itago sa iyo habang buhay. Nabitin si Luna sa sagot na iyon, pero ramdam niya ring hindi iyon kasinungalingan. Hindi lang niya alam kung totoo ba ang takot sa boses nito o may bigat sa nakaraan. Kinabukasan, maagang nagtrabaho si Luna sa bukid kahit hindi naman niya kailangang gawin. Gusto lang niyang mailayo pansamantala ang isip niya sa lahat ng pagdududa. Pero habang nakasubsob siya sa pagtatanim ng kamote, napansin niya si Elyon sa may gilid, nakatayo lang at tahimik na nakatingin sa kanya. Bakit? Tanong ni Luna, hindi tumitingin. Bakit ka nagtatrabaho? Ako na sana. Mas gusto ko, putol niya. Lumapit si Elyon at mahinang tinulungan siyang ayusin ang mga tanim. Luna, hindi kita gustong pahirapan. Ang kasal natin, hindi ko rin pinlano. Napahinto si Luna. Ibig mong sabihin, ayaw mo rin? Tahimik si Elyon sandali bago ngumiti ng banayad. Hindi sa ayaw. Pero hindi rin ako handa. Pareho tayong may mga bagay na hindi pa kayang intindihin. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Luna ang bigat sa tinig nito. Hindi iyon tunog ng taong may tinatago lang, tunog iyon ng taong may mabigat na responsibilidad na hindi niya alam kung paano haharapin. Lumipas ang mga araw at unti-unti silang natutong mabuhay ng may respeto sa isa't isa. Hindi sila nagmamadaling maging mag-asawa sa paraang romantiko.
Para silang dalawang estranghero sa iisang bubong na pinilit magkasundo sa sitwasyon. Pero may mga maliliit na sandaling hindi maiwasang mapalapit sila. Tuwing gabi, kapag pagod si Luna galing bukid, palagi siyang may mainit na sabaw na naghihintay sa mesa. Si Elyon ang nagluluto. Hindi marunong sa simula pero natuto. At tuwing nakikita niyang nakangiti si Luna habang kumakain, hindi maipaliwanag ang aliwala sa mukha ng lalaki. Minsan naman, si Luna ang gumagawa ng paraan para maging magaan ang buhay nila. Tinulungan niya si Elyon sa pag-aayos ng bubong, pag-aalaga ng kambing, at minsan pa nga ay nagtahi siya ng bagong kamiseta para rito dahil halos butas-butas na ang isa. Salamat, sabi ni Elyon noon habang hawak-hawak ang kamisetang tinahi niya. Wala iyon, tugon ni Luna. Asawa kita. Napamulagat si Luna sa sarili niyang sagot. Ni hindi niya planong sabihin iyon, pero lumabas mula sa bibig niya nang hindi niya namamalayan. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na ngiti ni Elyon, maliit, mahiyain, pero totoo. Habang tumatagal, napapansin ni Luna na may mga gabi si Elyon na biglang nagigising mula sa hindi magandang panaginip. Pawis na pawis, malalim ang hininga at palaging may takot sa mata. Hindi niya agad ito kinakausap, pero nararamdaman niyang hindi ordinaryong bangungot iyon. Isang gabi, hindi na niya napigilang lapitan ito. Elyon, ano bang nangyayari sa iyo? Napasapo ito sa noo at umiling. Hindi mo na kailangang malaman. Huwag mong sabihin na wala lang iyon. Lagi-lagi ka ng ganito. Huminga ng malalim si Elyon bago tumingin sa kanya. May mga taong naghahanap sa akin, Luna. Parang biglang nanlamig ang hangin. Naghahanap? Bakit? May nagawa ka ba? Umiling si Elyon. Hindi. Pero gusto nila akong gamitin. Lalo lang nalito si Luna. Gamitin? Para saan? Tumitig ito sa kanya ng matagal, mahaba, mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Luna, kung may araw na dumating na may magtanong tungkol sa akin, o may estrangherong magsasabing kilala nila ako, huwag kang maniniwala agad. At huwag kang sasama sa kanila. Elyon, ano ba talaga ang pinanggalingan mo? Dahan-dahan itong tumayo at humarap sa bintana, parang nahihirapang ilabas ang mga salita. Hindi ako lumaki sa bukid. Hindi na bago iyon kay Luna, pero hindi niya akalaing sasabihin ito mismo nito. At hindi ko tunay na apelyido ang Ramirez, dagdag ni Elyon, halos pabulong. Parang may kumurot sa dibdib ni Luna. Anong ibig mong sabihin? Tumingin sa kanya si Elyon, seryoso, malungkot, at tila nag-aalinlangan. May mga bagay na hindi ko pa kayang ipaliwanag pero pangako, hindi ako masamang tao. Pero kung malaman mo man ang totoo, sana hindi ka matakot sa akin. Hindi tinig ng kriminal o takas iyon. Tinig iyon ng isang taong nakatali sa kapalarang hindi niya ginusto. At doon nagsimulang tumibok ang puso ni Luna sa paraang matagal nang natutulog. Pero habang tumitibay ang koneksyon nila, mas dumarami rin ang mga kakaibang detalye. Isang hapon, may dumating na 3 estrangherong nakaitim na kotse. Hindi madalas may kotse sa baryo, lalo na yung mamahalin at makintab. Lahat ng tao ay naglabasan para tingnan ang bisita. Isa sa mga lalaki ay may hawak na larawan at doon nanlamig si Luna. Larawan ni Elyon. May lalaki ba kayong nakikita rito na kamukha nito? Tanong ng isa. Hindi agad sumagot si Luna. Pero bago pa siya makapagsalita, humakbang si Elyon mula sa likuran ng bahay nila. At sa isang iglap, nakita ni Luna ang pag-igting ng panga ni Elyon, ang pagkislap ng pag-aalala at takot sa mata nito. At bago pa man makalapit ang mga estranghero, hinila siya ni Elyon papasok sa bahay, mahigpit ang hawak sa kamay niya. Luna, bulong nito habang nanginginig. Hindi ko na kayang magtago pa. At doon, natanto ni Luna na ang lahat ng hinala niya ay simula pa lang. Ang mga sumunod na araw ay naging parang mahahabang gabi para kay Luna, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa mga tanong na walang tigil na kumakatok sa utak niya. Ngunit kahit ganoon, unti-unti siyang nasasanay sa presensya ng asawa niya. Si Elyon ay hindi maingay, hindi mapang-angkin, at higit sa lahat hindi siya binibigyan ng dahilan para matakot. Isang umaga, habang naglalaba si Luna sa likod ng bahay, naramdaman niyang may tumigil sa likuran niya. Hindi siya lumingon agad, pero alam niyang si Elyon iyon dahil sa amoy ng sabon na lagi nitong ginagamit at sa mahinang hakbang na parang sanay makipag-usap sa lupa na hindi gumagawa ng ingay.
Luna, mahina nitong tawag. Hindi siya sumagot agad. Pinigalang niya ang basang damit at saka marahang tumango. Bakit? May ilang segundo munang katahimikan bago muling nagsalita si Elyon. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Napahinto si Luna. Mula pagkabata, hindi niya gustong makaramdam ng kaba, pero ngayon, ramdam niyang bumibilis ang tibok ng puso niya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paraan ng pananalita nito. Parang may dinadalang bigat na hindi nito alam paano ibibigay sa kanya. Huwag ka munang mabibigla ha, dagdag ni Elyon. Napalingon na siya. Kita niya ang tensyon sa mukha ng lalaki. Hindi ito yung tipong simpleng may problema sa palay o may sira ang bubong. Iba. Parang nalalapit sa isang bagay na matagal na nitong tinatago. Ano ba iyon? Tanong niya, mas mahinang tono kaysa sa inaasahan niya. Ngunit bago pa makasagot si Elyon, bigla silang naputol nang lumabas si Aling Rosa mula sa bahay. Anak! Marami tayong gagawin ngayon. Luna, kailangan ko ang tulong mo sa palengke, may dumating na order sa mga gulay natin, sigaw nito. Hindi makakilos si Luna. Gusto pa sana niyang marinig ang sasabihin ni Elyon pero kita rin niya ang pagbitin nito sa sarili. Parang hindi pa handa. Pagbalik mo na lang, bulong ni Elyon, sabay ngiti, isang ngiti na pilit pero mabait. Tumango siya kahit may lungkot sa dibdib. Sa palengke, habang nag-aayos ng mga gulay, patuloy ang bulungan ng mga tindera tungkol sa kasal niya. Ay naku, sigurado ako, si Luna ang kawawa. Ang bait pa naman, napilitan lang sa kasal na iyan. Pero gwapo yung lalaki, ah. Tahimik nga lang. Pero parang may tagong problema. Hindi kaya kriminal, sabay takot-takot na hagikik ng isa. Nagsara ang dibdib ni Luna. Ayaw niyang pakinggan pero masyado itong malakas, parang apoy na walang tigil na lumalapit. Hindi kriminal ang asawa ko, bigla niyang sabi, hindi malakas pero sapat para patahimikin sila. Nagkagulo sila sandali, kinakabahan sa pagkabigla, pero wala nang sumagot. Lumayo na siya at ibinaling ang isip sa pagtitinda. Ngunit sa ilalim ng maingay na palengke, bumalik sa isip niya ang hindi nasabi ni Elyon. May itinatago ba talaga ito? At kung meron, bakit hindi niya alam? Pag-uwi niya bandang hapon, nadatnan niyang bukas ang pinto ng kanilang bahay. Nakatayo si Elyon sa gitna habang hawak ang lumang kahoy na kahon. Parang hindi nito narinig ang pagdating niya. Elyon, tawag niya. Bigla itong napalingon parang nabigla. Mabilis nitong isinara ang kahon at ibinalik sa ilalim ng papag. Hey! Ayaw ba kitang tulungan? Huwag agad nitong sagot. Napatigil si Luna. Minsan lang niya makita si Elyon na mawala sa tono at ngayon tila mas matindi pa doon. Kita niya ang takot sa mata nito. Pasensya na, bulong ni Elyon pagkaraan ng ilang segundo. Hindi pa ito tamang oras. Hindi siya nagsalita. Hindi dahil galit siya, kundi dahil unti-unting sumisikip ang dibdib niya. Hindi niya gusto ang pakiramdam na maihadlang sa pagitan nila. Pakiramdam niya ay parang nasa loob sila ng iisang bahay, pero may pader na hindi niya makita. Naupo siya sa gilid ng kama at huminga ng malalim. Elyon, asawa na kita, pabulong niyang sabi. Hindi ko hinihingi ang lahat ng sikreto mo. Pero sana kahit konti magtiwala ka sa akin. Hindi niya alam kung bakit nanginginig ang boses niya. Siguro dahil pagod na siya sa bigat ng mga pinapasa ng pamilya, at ngayon pati sa asawa niya. Tahimik lang si Elyon habang nakayuko. Ilang minuto ang lumipas bago ito lumapit sa kanya at marahang hinawakan ang kamay niya. Luna, hindi ikaw ang problema. Ako, mahina nitong sabi. Kapag sinabi ko ang katotohanan sa maling panahon, maaaring mawala ka sa akin. Napakurap si Luna. Mawala? Bakit naman ako mawawala? Tanong niya. Nag-angat si Elyon ng tingin at doon niya nakita ang emosyon na matagal itinago nito, takot, lungkot at pag-asa. Kasi may mga taong naghahanap sa akin. At kapag nalaman nilang nasa piling kita ako, maaaring mapahamak ka. Nanlamig ang buong katawan ni Luna. Sino ang mga taong iyon? Ano ang tinatakbuhan niya? At bakit parang mas malalim pa ito kaysa inaasahan niya? Hindi na siya nakasagot. Parang ninakaw ng katahimikan ang boses niya. Kinagabihan, habang tulog na si Elyon, hindi makatulog si Luna. Paulit-ulit sa isip niya ang sinabi nito. May naghahanap sa kanya? Delikado?
Sino ba talaga siya? Napatingin siya sa ilalim ng papag. Nandoon ang kahon. At sa unang pagkakataon nakaramdam siya ng pagnanais na alamin ang totoo. Hindi dahil sa pagiging mausisa, kundi dahil gusto niyang malaman kung ano ang panganib na maaaring dumating hindi lang kay Elyon, kundi pati sa pamilya niya. Pero bago siya makakilos, biglang gumalaw si Elyon sa higaan. Nagmulat ito, parang may naramdaman. Luna, mahina nitong tawag. Mabilis niyang iniwas ang tingin. Gising ka pa? Yes, bulong nito. Nararamdaman kong hindi ka mapalagay. Umiling siya. Wala. Pagod lang. Muling tumahimik si Elyon pero ramdam niyang hindi ito naniniwala. Nahawakan nito ang kamay niya sa dilim. Luna, kapag dumating ang araw na malaman mo ang lahat, sana huwag mo akong katakutan. Hindi siya nakasagot. Ngunit sa dibdib niya, unti-unting tumutubo ang isang pakiramdam na hindi niya kayang pigilan. Takot. Pag-aalala. At isang tanong na nagsisimulang magniningas. Sino ba talaga ang lalaking pinakasalan niya? At bakit parang hindi lang simpleng kahirapan ang tinatakbuhan nito, kundi isang buong nakaraan na puno ng panganib? Nakatulog si Luna sa tabi ni Elyon na may mga tanong na hindi makalabas mula sa bibig niya, at doon nagsimula ang pag-ikot ng kapalarang hindi na niya mababawi. Lumipas ang halos 2 linggo mula nang ikasal sila, at sa panahong iyon ay mas lalo pang naging mahirap intindihin si Elyon para kay Luna. May mga araw na tila sobrang bait niya, sobrang tahimik, at parang kontento na sa buhay nilang simple. Pero may mga sandali rin na bigla na lamang siyang nagiging alerto, parang may inaabangang panganib, o kaya na may biglang nagiging malalim ang tingin na parang may sinusukat o may inaalala. Kahit ganoon, naramdaman ni Luna na may parte ng puso niya ang unti-unting nalalapit sa lalaki. Hindi iyon pagmamahal agad, pero may kakaibang kapayapaan tuwing kasama niya si Elyon, isang kapayapaang hindi niya naramdaman kahit kailan sa kanilang baryo na puno ng pangamba at kahirapan. Isang gabi, pagod na pagod si Luna dahil galing siya sa ilog para maglaba. Pumasok siya sa kanilang bahay at nadatnan niyang nakaupo si Elyon sa sahig. Hawak ang isang lumang-lumang kahoy na kahon na may nakaukit na simbolo na hindi niya kilala. Hindi siya agad nagpahalata, pero nakikita niya mula sa gilid ng pintuan ang mukha ni Elyon, seryoso, malalim at parang malungkot. Hindi agad napansin ni Elyon na nandoon si Luna, kaya nang magsalita ito ay napatalon pa ang lalaki. Elyon? Ano yan? Tanong ni Luna habang pinupunasan ang kamay. Mabilis na isinara ni Elyon ang kahon, halos parang natatakot siyang makita iyon ng kahit sino. Wala. Lumang gamit lang. Mana sa kaibigan. Napakunot ang noo ni Luna. Kaibigan ba o pamilya? Kanina ka pa nakatitig dyan. Luna, huminga ng malalim si Elyon, may mga bagay sa buhay ko na hindi pa panahon para ipaliwanag. Hindi dahil ayaw kong magtiwala sa'yo, kundi dahil hindi paligtas. Hindi paligtas? Napalapit si Luna, bahagyang nag-aalala. May kaaway ka ba? May humahabol sa'yo? Hindi agad sumagot si Elyon. Sa halip ay umangat ang tingin niya kay Luna, humahalo ang lungkot na parang matagal nang pasan ang bigat ng mundo. Balang araw, mahinang sagot ni Elyon, ipapangako kong sasabihin ko sa iyo ang lahat. Pero sa ngayon pakiusap, pagkatiwalaan mo muna ako. Nahulog ang balikat ni Luna. Hindi niya gusto ang mga sagot na puro pasikot-sikot. Pero nakikita niya sa mga mata ni Elyon na hindi ito nagsisinungaling, may tinatago siya, pero hindi upang saktan siya. Para bang may mas malaking dahilan na hindi kayang ipaliwanag ng ordinaryong salita. At sa unang pagkakataon, ngumiti si Luna ng may kalmadong pagtanggap. Sige, sabi niya. Pero Elyon, asawa mo na ako. Sana oras na dumating ang katotohanan, ako ang unang makaalam. Tumango si Elyon at bahagyang sumilay ang ngiti. Luna, ikaw ang mauuna. Kinabukasan, habang nag-aayos si Luna ng gulay para ibenta sa palengke, dumating si Mang Roll, ang isa sa mga pinakamatandang nakatira sa baryo. Marahan siyang lumapit, ngunit may kung anong nag-aalab sa kanyang mata, parang may gusto siyang ilantad. Luna, tawag ni Mang Roll, paano ba naman iyang asawa mo? Kanina ko lang nakita malapit sa kagubatan. Nakasuot ng kakaibang damit. Napakunot ang noo ni Luna. Anong kakaiba po? Parang pang royal, bulong ni Mang Roll. Mamahalin.
Hindi pang magsasaka. Napatawa si Luna ngunit pilit ang saya. Ay, baka naman napanaginipan nyo lang, Mang Roll. Hindi magsusuot yon ng ganoon. Wala nga kaming pambili kahit simpleng pantalon. Pero kahit habang tumatawa si Luna, kumislot ang kaba sa dibdib niya. Maalala niya ang nakitang kahon kagabi. Ang pag-aalala sa mga mata ni Elyon. Ang mga bulong na hindi niya maunawaan. Pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niyang wala doon si Elyon. Iniwan niya ang mga gulay at mabilis na naglakad patungo sa kagubatan, sumusunod sa direksyong sinabi ni Mang Roll. Habang mas lumalalim siya papasok sa kakahuyan, mas lumalakas ang kabog ng dibdib ni Luna. Ilang sandali pa, narinig niya ang malalakas na yabag, hindi sa lupa, kundi parang metal na tumatama sa metal. Pagdungaw niya sa isang malapad na batuhan, muntik na siyang mapasigaw. Nandoon si Elyon nakaluhod sa gitna ng bilog na parang gawa sa lumang bato. Sa paligid niya ay may 3 lalaking nakaitim, nakasuot ng mahabang balabal, at may mga hawak na unrecognizable na sandata. Your Highness, sabi ng isang lalaki, nakayuko. Hindi kayo ligtas dito. Kailangan na po nating bumalik bago pa kayo mahanap ng mga naghahanap sa inyo. Your Highness. Nanigas si Luna. Para siyang tinamaan sa dibdib. Tinitigan niya si Elyon, ang lalaking akala niya ay mahirap, simpleng magsasaka, walang mataas na pinagmulan. Ngunit heto siya tinatawag na Your Highness. Hindi pa ako babalik, mariing sagot ni Elyon. At hindi niyo ako mapipilit. Hanggat hindi tapos ang kailangan kong gawin dito, hindi ako aalis. Pero. Walang pero. Tumawa ang hangin pero hindi iyon masaya. Marahan, masakit. Dahil sa mismong sandaling iyon, unti-unting nabubuo ang isang katotohanang parabang pinagsamang takot at pagkabigla. Hindi alam ni Luna kung paano tatanggapin ang naririnig niya. Hindi niya sinasadya, pero may nadapaan siyang tuyong sanga, crack. Nagulat ang 3 lalaki. Nagulat si Elyon. At nagulat si Luna dahil bigla itong naging sentro ng lahat ng mata. Luna, bulong ni Elyon, halatang nabigla at natatakot. Bakit ka nandito? Nanlalamig ang kamay ni Luna. Ako dapat ang magtanong yan, Elyon, o dapat bang tawagin kitang Your Highness? Nagkatinginan ang 3 bantay, tila handang pagbagsakan si Luna para patahimikin. Pero tinaasan sila ni Elyon ng kamay. Walang gagalaw sa kanya, malakas niyang utos. Tahimik ang paligid. Tanging kabog lamang ng puso ni Luna ang naririnig niya. Luna, ilumapit si Elyon, mabagal, parang natatakot na lumapit ng biglaan. Hindi pa dapat, pero kailangan mong malaman ngayon. Hindi kumibo si Luna, pero ramdam niya ang paghihigpit ng dibdib. Parang nilalamig ang buong katawan niya, pero mainit ang luhang nanunukso sa gilid ng mata. Hindi ako magsasaka. Hindi ako anak ng mahirap, mahinang wika ni Elyon. Ako si Elyon Athran Ramirez. Ang tagamana sa trono ng kaharian ng Aurelio. Natuyo ang lalamunan ni Luna. Kaharian. Aurelio. Yung malaking kaharian sa Hilaga? Yung kilalang marangya at mayaman? Tumango si Elyon mabigat, halos nahihirapan. Ako ang nawawalang crown prince. Parang nagtatalo ang 2 mundo sa loob ni Luna. Gusto niyang umiyak dahil lahat ng oras ay naniwala siyang pareho lang sila, magmula sa mahirap na buhay, magmula sa kawalang pag-asa. Gusto rin niyang magalit dahil pinaglilihiman siya. Pero higit sa lahat gusto niyang maunawaan. At bakit mo to itinago, halos pabulong na tanong niya. Para mabuhay, sagot ni Elyon. May gustong pumatay sa akin. Kaya ako nagtago rito. Tumayo si Luna nanginginig na guguluhan at dahan-dahang umatras. At ako? Kasal ko sa'yo. Bahagi ba iyon ng pagtatago mo? Totoo lahat. Lumapit si Elyon, halos nagmamakaawa. Hindi kita pinili para gamitin. Pinakasalan kita dahil pinoprotektahan kita at pamilya mo. At dahil natigil si Elyon, ninenerbiyos. Dahil minahal na kita, Luna. Parang tinamaan si Luna sa puso, hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa sakit. Hindi niya alam kung alin sa mga sinabi nito ang totoo o alin ang para lamang kalmahin siya. At bago pa makalapit si Elyon, tumakbo si Luna. Hindi niya alam kung saan. Hindi niya alam kung bakit. Pero ang alam niya lang, masyadong mabigat ang katotohanan.
Isa palang prinsipe ang asawa niya. At siya, isang mahirap na batang lumaki sa baryong walang pangalan. Paano sila magtatagpo sa gitna ng dalawang mundong sobrang magkaiba? At paano niya haharapin ang nakatagong katotohanan na nagbabanta hindi lang sa puso niya, kundi sa buhay nilang dalawa? Nagpatuloy ang pagtakbo ni Luna sa gitna ng kagubatan, habang si Elyon naman ay nakatayo, pinipigilang habulin siya. Dahil alam niyang mula sa sandaling iyon, hindi na magiging madali ang pagsasama nila. At hindi niya alam kung makakaya pa ba siya patawarin ni Luna. Word count, 2,000. Sa paglipas ng mga araw matapos ang revelasyon tungkol sa tunay na pagkatao ni Elyon, tila naging mas mabigat ang hangin sa paligid ng bahay kubo nila. Hindi dahil nagbago si Elyon bilang asawa, kundi dahil ang bawat kilos niya ngayon ay may dalang bigat ng kapalarang matagal na niyang tinakbuhan. Kahit pilit niyang pinapanatiling normal ang lahat, ramdam ni Luna na may unos na paparating, isang unos na hindi na kayang pigilan ng pagmamahal lang. Isang gabi, habang nagluluto si Luna ng sinigang at abala si Elyon sa paghahakot ng kahoy, may biglang kumatok sa kanilang pinto ng malakas, malakas na parang may hinahanap na hindi pwedeng makatakas. Napahinto si Luna, napatingin kay Elyon na agad tumayo at marahang umiling, para bang sinasabing huwag siyang lalapit. Ngunit huli na. Kumalabog ulit ang pinto mas marahas. Nanginginig ang kamay ni Luna nang dahan-dahan niya itong buksan. 3 lalaki. Pawang nakaitim na guwantes, at may hawak na parang mga radyo. Kahit walang insignya, kahit walang emblem, ramdam ni Luna na hindi ordinaryong tao ang mga ito. Isa sa kanila ang nagsalita, malamig, diretsyo. Narito ba ang lalaking nagngangalang Elyon Ramirez? Bago pa makapagsalita si Luna, lumapit si Elyon at tumayo sa tabi niya. Tahimik, pero hindi natatakot, parang noon pa niya inaasahan ang gabing iyon. Ako yon, mahinahon niyang sagot. Anong kailangan ninyo? Nagkatinginan ang 3 lalaki, tila nagkumpirma sa isa't isa, bago muling nagsalita ang pinuno. Ang kaharian ay nangangailangan ang pagbabalik mo, Your Highness. Para bang umikot ang mundo ni Luna. Muling tumama ang salita sa pandinig niya, Your Highness, parang martilyong binagsak sa dibdib niya. Hindi nakapagsalita si Luna. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman, takot. Galit? Gulat? O desperasyon? Ang alam lang niya, ang gabi ay biglang lumamig at tila unti-unting sumasara ang pinto ng tahimik nilang buhay. Lumapit ang mga lalaki. Walang oras. May banta laban sa kaharian. Ang pagkakawala mo ay nagbigay lakas sa mga nagnanais agawin ang trono. Kailangan mong bumalik ngayon din. Nilapag ni Elyon ang hawak niyang kahoy. Tumingin sa lupa. Tila nagbibigat ang bawat sandali sa balikat niya. Ngunit nang itinaas niya ang paningin, hindi ang mga lalaki ang tinitigan niya, kundi si Luna. Kung sasama ka, handa akong bumalik. Napakurap si Luna. Ha? Elyon, anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Elyon, saka mas marahang nagsalita. Luna, hindi ko kayang bumalik nang wala ka. Pero hindi kita pipilitin. Alam kong hindi ganito ang buhay na ipinangako ko sa'yo, pero sana, mapili mo pa rin ako. Napapikit si Luna. Para siyang hinihila sa dalawang magkaibang direksyon, ang tahimik na buhay na nakasanayan niya, at ang mundong puno ng panganib at intriga na hindi niya alam kung kakayanin niya. Ngunit sa lahat ng iyon, isang bagay ang malinaw, si Elyon ang taong pinili niyang mahalin, kahit noong akala niya'y simpleng magsasaka lang ito. Kailangan mo ba talaga akong kasama? Mahina niyang tanong. Tumango si Elyon pero hindi mapilit. Hindi dahil kailangan ka ng kaharian, kundi dahil ikaw ang tahanan ko. Sa unang pagkakataon, nakita ni Luna ang tunay na takot sa mga mata ni Elyon, hindi takot sa panganib, kundi takot na mawala siya. Humigpit ang dibdib niya. Sasama ako. Halos sabay na napatingin ang 3 lalaki kay Luna, tila hindi inaasahan ang sagot niya. Ngunit bago pa sila makagalaw, may boses na biglang sumigaw mula sa likuran ng mga puno. Huwag kayong kikilos. May lumitaw na 5 armadong tao, nakamaskara, mas marahas ang dating. Hindi na kailangan pang magtanong, hindi sila galing sa palasyo. Yan pala ang nawawalang prinsipe, sabi ng isa, sabay tutok ng baril kay Elyon. Magandang gantimpala ang makukuha namin kapalit ng ulo niya. Hinila agad ni Elyon si Luna palapit sa dibdib niya. Tumingin ka lang sa akin.
Huwag kang matakot, bulong niya, kahit siya man ay alam na delikado ang sitwasyon. Nagkaharap ang dalawang grupo, parehong armado, parehong handang pumatay. Nagsimula ang engkwentro sa isang malakas na putok. Napasigaw si Luna, pero agad siyang itinulak ni Elyon sa likod ng mababang pader ng kanilang kubo. Sa dilim ng gabi, tanging apoy ng mga putok ang ilaw, mabilis, marahas, at walang awa. Isang tauhan ng palasyo ang tinamaan at bumagsak. Hinila siya ng kasamahan, pero mas marami pang putok ang sumunod. Narinig ni Luna ang hingal, ang sigaw, ang yabag ng mga paa sa lupa. Lahat ay magulo, lahat ay malabo. Dumikit si Elyon sa kanya, hawak ang ulo niya para hindi siya matamaan. Luna, pakinggan mo ako, bulong niya habang umaalingaw ang mga putok. Kapag sinabi kong tumakbo, tatakbo ka, naiintindihan mo. Umiling si Luna, umiiyak. Hindi kita iiwan. Hindi. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, may sumabog na ilaw mula sa gilid ng kagubatan, isang malakas na flashbang na nagpabulag sa lahat ng kalaban. Kasunod noon, dumating ang mas malaking pangkat ng Royal Guards, suot ang tunay na insignia ng kaharian. Protektahan ang prinsipe. Agad nilang pinatira ang mga kalaban at mabilis na napasuko ang natitira. Sa gitna ng usok at takot, naramdaman ni Luna ang kamay ni Elyon na humawak sa kanya, mahinahon pero nanginginig. Ligtas ka na, bulong niya. Pero hindi iyon ang naramdaman ni Luna. Hindi siya ligtas. Hindi sila ligtas. At higit sa lahat, hindi na sila pwedeng bumalik sa dating simpleng buhay. Nang tumahimik ang paligid at natapos ang putukan, lumapit ang isang mataas na opisyal na guard. Malaki ang katawan, matigas ang mukha, pero may respeto ang tingin niya kay Elyon. Your Highness, kailangan na po nating umalis. Hindi na kayo ligtas dito. Tumingin si Elyon kay Luna, hawak pa rin ang kamay niya. Luna, simula ngayon, hindi na kita iiwan. Kahit saan ako dalhin ng kapalaran, kasama ka. Pero hindi pa man sumasagot si Luna, biglang bumagsak si Elyon sa lupa, para bang nawalan ng lakas. Napasigaw siya. Elyon! Nakita niyang may dugo sa gilid ng damit nito, isang tama ng bala na hindi nila napansin kanina dahil sa kaguluhan. Elyon! Huwag kang pumikit. Elyon, sigaw ni Luna habang niyugyug ang asawa. Nanlalabo ang mata ni Elyon pero ngumiti pa rin siya. Ayos lang ako. Luna, basta hawak mo ako. At doon, unti-unting pumikit si Elyon habang halos mabaliw si Luna sa takot. Dalian ninyo. Tawagan Genji Medical Team, sigaw ng Royal Guards. At sa gabing iyon, habang binibitbit nila si Elyon palayo, isang bagay ang unti-unting napagtanto ni Luna. Hindi lamang siya asawa ng isang lalaking mailihim, kundi asawa siya ng isang lalaking maaaring mamatay para protektahan ang isang kaharian. At siya ang natitirang puwersa para ipaglaban ang buhay nito, kahit anong mangyari. Sa gabing iyon, habang nakatayo si Luna sa balkonahe ng palasyo, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila may dalang bagong simula. Mula sa malayo, tanaw niya ang malalaking hardin, ang mga ilaw na kumikislap sa bawat sulok, at ang mga bantay na maingat na nakapwesto, mo ihandang protektahan ang bawat hakbang ni Elyon. Noon niya lang tunay na naisip kung gaano kalaki ang mundong pinasok niya, isang mundong hindi niya pinangarap, ngunit ngayon ay parte na ng kanyang kapalaran. Hindi napigilan ni Luna ang mapabuntong hininga, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng desisyong kailangan niyang gawin. Luna! Mula sa likuran niya, marahang lumapit si Elyon. May pagod sa tinig nito, ngunit mailambing pa ring hindi natatanggal. Kanina pa kita hinahanap. Umiti siya ng bahagya, hindi tumingin agad. Nagpapahinga lang ako ng isip. Ang dami kong iniisip, Elyon. Lumapit ang lalaki at tumayo sa tabi niya. Tungkol sa nangyari kanina at sa sinabi ng konseho, tanong nito. Tumango si Luna. Inaamin ko, Elyon, hindi pa rin ako makapaniwala na gusto nilang ako ang maging reyna. Hindi ko alam kung kaya ko. Hinawakan ni Elyon ang kamay niya, hinigpitan iyon na parabang sinasabing hindi siya nag-iisa. Hindi nila gusto. Ako ang pumili. At kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Ang kailangan ko lang ay malaman ang totoo. Gusto mo ba talagang manatili sa tabi ko? Napatingin si Luna sa kanya, at sa sandaling iyon nakita niya ang pagkalito, takot, at pag-asa na nagsasabay sa mga mata ni Elyon. Hindi lang ito isang prinsipe. Hindi lang ito hari.
Ito ang lalaking minahal niya sa baryo, kahit wala siyang kaalam-alam sa dugo nitong Maharlika. Elyon, bulong niya, hindi dahil sa korona, hindi dahil sa palasyo, pero dahil ikaw ang kasama ko. Lumapit siya ng kaunti. Sa hirap at ginhawa, pinili kita. At pipiliin pa rin kita. Napangiti si Elyon. May luha sa gilid ng mata niya, ngunit hindi niya iyon pinunasan. Salamat. Mahigpit niya itong niyakap, at sa yakap na iyon, alam nilang pareho na nagbago ang direksyon ng buhay nila, hindi dahil sa tadhana, kundi dahil sa mga desisyong ginawa nila ng buong puso. Makalipas ang ilang araw, nagsimula ang masusing paghahanda. Si Luna ay sinanay ng Royal Etiquette Advisors, kung paano humakbang, magsalita, ngumiti at tumayo sa harap ng milyong tao. Ngunit kahit anong pilit nilang baguhin ang pagkilos niya, ang simpleng puso ni Luna ay hindi nila kayang baguhin. At iyon ang mas minahal ng mga tao, ang pagiging totoo niya. Pero habang papalapit ang araw ng koronasyon ni Elyon, dumating ang balitang nagpayanig sa buong palasyo. Ang dating haring nasaktang lumayas noong kudeta, ang tiyuhin ni Elyon ay biglang nagbalik. Galit, nagdurusa at puno ng ambisyon. Hindi daw siya papayag na ang pamangkin niya ang umupo sa trono, lalong hindi ang isang karaniwang dalaga mula sa baryo ang tatawaging reyna. Isang gabi, habang nagdiriwang ang maraming tao sa labas ng palasyo bilang paghahanda sa selebrasyon, nagkaroon ng kaguluhan. May sumabog na paputok na hindi galing sa pagdiriwang. Sunod-sunod ang mga sigawan. Biglang bumiwal ang ilan sa mga bantay. Ang ilan ay nagtakbuhan na para bang may tinatakasan. Huwag kang lalabas, sigaw ng isang kawal kay Luna habang naghahanda itong tumakbo palabas. Ma'am, may mga rebelde sa ibabang palasyo. Hinahanap nila si Prinsip Elyon. Nagulat si Luna, bumilis ang tibok ng puso niya. Nasaan si Elyon? Papunta kami sa kanya, sigaw ng kawal. Hindi siya nagdalawang isip. Tumakbo siya sa kabilang pasilyo patungo sa direksyon ng silid ni Elyon, hindi alintana ang mga sumisipol na bala sa labas ng bintana o ang mga kaluskos ng armadong tao sa paligid. Tumigil siya sa harap ng liko ng pasilyo nang bigla siyang hilahin ng isang kamay. Luna! Hinila siya ni Elyon papasok sa isang lihim na pintuan sa gilid ng pader, isang daanan na tanging mga miyembro lang ng pamilya ang nakakaalam. Bakit lumabas ka? Mapanganib! Ako rin ang asawa mo, sagot ni Luna, hingal at nanginginig ngunit matatag. Hindi ako magtatago habang nalalagay ka sa panganib. Hindi pa man sila nakakapalayo, bumukas ang lihim na pinto sa likuran at narinig nila ang malakas na kalabog, kasunod ang yapak ng maraming rebelde. Diyan sila. Hulihin ang prinsip. Hinila ni Elyon si Luna, tumatakbo sila sa mas makipot na lagusan. Huwag kang bibitaw. Hindi ako bibitaw, sigaw ng dalaga. Sa dulo ng lagusan, may maliit na pintong bakal. Binuksan iyon ni Elyon at lumabas sila sa isang nakatagong hardin sa likod ng palasyo, malapit sa lumang tor. Ngunit paglabas nila, naroon ang lalaking ayaw na niyang makita, ang tiyo ni Elyon. Ah, pamangkin, malalim ang boses nito, malamig at puno ng puot. Sa wakas, pati ang babae mo kasama mo. Napakagandang pagkakataon. Itinaas ni Elyon ang kamay upang protektahan si Luna. Tito, hindi mo kailangan gawin ito. Maaari tayong mag-usap. Mag-usap? Umiling ito. Dapat ako ang hari. Dapat akin ang trono. At ikaw na batang itinuring kong parang anak, ang sumira sa lahat. Tama na, sabi ni Luna, nanginginig ngunit matapang. Hindi mo siya kailangang saktan. Hindi mo kailangan sirain ang kahariang ito. Humalakhak ang lalaki. At ikaw naman ang dalagang mahirap na naging ambisyosa. Paano? Dahil nakuha mo ang puso ng aking pamangkin? Isang reyna. Lumapit ito ng bahagya. Hindi dapat ikaw. Pero bago pa man ito makaabante, narinig nila ang malakas na sigaw at pagdating ng mga Royal Guards na pinangunahan mismo ng konseho. Isuko niyo ang armas, sigaw ng pinuno ng mga bantay. Nag-alinlangan ang tiyuhin ni Elyon at sa ilang segundong iyon na nagbago ang lahat, itinulak ni Luna si Elyon palayo nang biglang maglabas ng patalim ang kalaban. Elyon! Sumugod ang mga bantay. Nagkagulo. Nahila ni Elyon si Luna sa likod niya at sa ilang saglit, nalagpasan nila ang panganib, matapos maaresto ang tiyuhin nito.
Habang tumatakas ang hangin ng tensyon, napayakap si Luna kay Elyon ng mahigpit. Akala ko. Akala ko mawawala ka sa akin. Hinaplos ni Elyon ang buhok niya, hinalikan ang noo. Hindi kita iiwan. Kahit ano pa mangyari. Ilang araw ang lumipas, naging payapa muli ang kaharian. Natapos ang peligro at si Elyon ay formal na pinunuan ng trono. Habang binabasa niya ang panunumpa, nakaupo si Luna sa tabi niya. Hindi bilang estrangherang babae mula sa baryo, kundi bilang kabiyak ng bagong hari. At nang tawagin ang pangalan ni Luna upang lumapit at lumuhod, narinig niya ang bulong ng mga tao, pagmamahal, paghanga, hindi panlalait. Si Luna de la Cruz ang ating bagong reyna. Tumayo siya, halos hindi makahinga nang maramdaman ang bigat ng korona sa kanyang ulo. Ngunit higit sa bigat, ang init ng kamay ni Elyon na humawak sa kanya ang nagbigay ng tunay na lakas. Pagkatapos ng seremonya, dinala ni Elyon si Luna sa balkonahe. Tahimik silang nakatayo habang nakatanaw sa libu-libong tao sa ibaba, nagdiriwang. Handa ka na ba sa bagong buhay natin? Tanong ni Elyon. Tumingin siya sa kanya, hinawakan ang mukha nito. Hindi ko alam kung handa pero alam kong kaya ko. Dahil ikaw ang kasama ko. Dahil magkasama tayo, sagot ni Elyon, walang imposible. Ngumiti si Luna at muling lumingon sa mga tao. Mula sa baryo hanggang dito, bulong niya. Sino ba namang mag-aakala? Nangyari dahil ang puso mo ay mas mahalaga kaysa anumang dugo ng maharlika, sagot ni Elyon. At iyon ang dahilan kung bakit ikaw ang karapat-dapat na reyna. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, sabay nilang tinanggap ang kapalarang binuo ng pag-ibig, tapang, at paninindigan, mula sa kasal na pilit, hanggang sa pag-ibig na totoo hanggang sa trono na itinakdang maging kanila. Ang dalagang mahirap mula sa baryo ay hindi lang naging asawa ng isang crown prince. Siya ang naging reyna na minahal at iginalang ng isang buong kaharian. Sa isang liblib na baryo kung saan ang hangin